Ayon po sa datos, over the last 3 years pala, talagang pamahal na ng pamahal ang healthcare benefit costs. And I was kanina, tama ba ako in saying ang talagang pinaka-apekto dito yung mga HMO, yung mga health maintenance organizations natin with this significant increase na kung 2022, they lost 1.433 billion, ang 2023 loss nila ay 4.269 billion. Kung ganun po kalaki ang loss o pagkalugi ng mga HMO, ano ang epekto sa mga private hospitals nitong datos na ito, Dr. De Grano? Well, yung pong sa mga HMO, siyempre hindi naman po natin hawak yung mga yan. Sila po ang, meron silang tinatawag na premium at mga members. Hindi naman po lahat ng pumapasok sa private hospitals ay member ng HMO. Actually, maliit lang pong porsyento yan. No? So, kung apektado po sila, well, sa tingin ko, dahil nga po, pero ano yun siyempre, tumataas po talaga ang hospitalization cost ngayon, no? At alam niyo naman po kung bakit, dahil sa inflation, tumaas ang cost ng mga gamot, etc., pangasweldo ng ating mga staff. And yun po ay alam natin na ganoon talaga mangyayari. Ngayon, kung sa wala pong HMO, yun ang mas mahirap. Ano po? Kasi talagang tataas po ang hospitalization cost nila. Especially po sa mga pribadong hospital. Kasi ang mga pribadong hospital po ay hindi subsidized ng gobyerno. No? So, nag-rely lang po kami sa mga services na ino-offer ng ating mga pribadong ospital. At pag tumaas po yung mga ito, ang mga ating tinatawag na cost or expenses, natural po na tataas ang hospitalization cost ng ating mga pasyente. Opo. So, Dr. De Grano, no, sabi nyo nga, maliit lang naman porsyento po ng mga pasyente po ang gumagamit ng HMO. Oo. But nevertheless po, yung pagtaas po nito, yung tinatansya nilang 18.3 na pagtaas, ay sinasabi nila dulot po ito ng pagmahal po ng mga professional fees, mga gamit po. Ito ba ay, kumbaga, ma-justify ba? Or sa tingin nyo po ay hindi dapat karapat-dapat na ganito po kataas ang itataas. Kasi nga may mga di ba, yung mga professional fees, may nabasa po ako doble, parang 100% po ang itataas. Kung dating 500 ang consultation, 1,000 na. Ano ba ngayon ang norm dito po pagdating po sa medical? Ganun po talaga. Ang professional fees naman po talagang kasama po yan ng kaakibat yan. Pag tumaas din po ang ating mga hospitalization cost, ay kasama rin po ang pagtaas niyan. Actually, matagal na po tumaas yung professional fees. Ang hirap nga lang po dito sa mga HMO, actually, ang binabayad lang po ng HMO, napakaliit na halaga sa professional fee ng ating mga doktor. Yun nga po minsan ang nirereklamo ng ating doktor. Kasi kung let's say wala pong HMO, sinisingin nila 1,000, minsan po ang binabayad lang ng HMO sa kanila ay around 300 or less than 500 pesos. So yun po ang minsan talagang pati po ang pagtaas ng professional fees, dadating din po yan. At yan po ay nangyayari na rin. Opo. Okay, so itong mga itong mga pagtataas po ng mga rates po, nakikita po natin ay does that go without saying na tataas rin po ang premium na babayaran po ng mga customer, ng mga ng kumukuha po ng HMO? Malamang po. Kasi kung hindi nila gagawin yun, palagay ko, hindi talaga sila makaka-cope with increases. Po. At lalo silang mahihirapan. Actually ngayon, yung ibang doktor ayaw nga pong tumanggap ng mga HMO minsan. Kasi parang ngayon, meron kasing BIR na bagong ruling na alam niyo po, bago kayo bayaran ng HMO, halimbawa, nagkaroon ako ng pasyente, bago po mabayaran yung professional fees ko, umabot po yan minsan ng 1 buwan o 2 buwan. Ngayon po,
minsan meron pong bagong ruling na kailangan kung na-declare nyo na yung professional fee nyo, kailangan i-submit nyo na yung parang invoice. Oo. O itatax na po kayo ng BIR. Ngayon po, siyempre, hindi pa naman po nare-receive ng mga doktor yung mga professional fees na yun. Tapos From the i-declare HMO. nyo na. Oo. And then, babayaran nyo na yung tax noon. Wala pa naman po sila nare-receive. Kaya minsan, yung iba pong doktor, ayaw na nilang tumanggap ng HMO. Okay. Ako naman, isang katanungan ko pa, no, dahil nga ang PhilHealth po ay nag-expand na rin po, no, nagtataas na rin po yung bayarin po nila. Nakikita nyo bang mas okay na lang po maging miyembro na lang ng PhilHealth kaysa po mag-HMO? Kasi parang sa tono po ninyo, parang no, parang very discouraging po yung balita dito sa mga HMO. Kung ikaw ay karaniwang manggagawa lang na Pilipino, no, maliit naman lang, sapat lang ang kinikita mo, pwede na bang asahan na lang po natin ang PhilHealth? Huwag na tayo magbayad pa ng karagdagang HMO. Kasi marami akong kilala, PhilHealth member rin sila, pero kumukuha rin sila ng HMO para pag-augment, no, sakali po. What is your recommendation po, Dr. De Grano? Actually, nito pong tumaas ang benefits ng PhilHealth. Halos yung iba po nagdoble, almost double. Halimbawa, ang cesarean section na dati ay nakaka-receive tayo ng 19,000. Doon sa bagong pong mga increases, pwedeng umabot yun ng 37,500. Oo. So, ibig sabihin, mas malaki ang papasok ng ng PhilHealth. Ang ibabawas ng PhilHealth. Actually, advantageous po yan sa HMOs. Kasi nauna pong ibawas yung PhilHealth bago sila magbayad. Actually, dapat nga po baliktad yun. But then anyway, ang nangyayari po ganun, ibabawas muna nila yung PhilHealth deductions bago po bayaran ng HMO. Yun po. And then, yun nga po, minsan talagang kahit po ganun, ang problema naman po namin sa pribadong hospital, siyempre, lalaki po yung benefits ng ating mga miyembro. Tama naman po yun para maliit ang out of pocket. Ang inaasahan po naman sana namin ay babayaran kami lagi ng PhilHealth. Let's get together. Sunnet 25. Sunnet 25.